Magandang gabi po sa ating lahat. God is good and all the time. Nandito na naman po tayo para magtipon-tipon tayo para magkaisa tayo sa ating prayer meeting. At inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at kakantahin din natin balikan na lang po natin yung Pastor, yung Apo ko Kuwanak. First stanza at saka yung koro na lang po. Apo ko Kuwanak, timek mo't denggek, ayat mo ti sorotek. Ngem umad ada kumat pamatik, akin kamaya sidek. Ya sidek nak kadi o apo, ite den nati krus mo. Ya sidek nak kad apo, arpaday ta bakrang mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord God, Ikaw ang aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Panginoon, Ikaw po ang lumikha ng langit at ng lupa. Karapat-dapat lang, Lord God, na Ikaw ang aming papurihan at sasambahin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kabutihan mo sa amin, Panginoong Diyos. Salamat sa pagligtas mo sa amin, Lord. Salamat sa pagpili mo sa amin, Panginoong Diyos, na maging anak mo, Lord God. Panginoong Diyos, patawarin mo kami, Lord, kung mayroon pa kaming mga pagkukulang, mga kahinaan, Panginoong Diyos. Patawad, Lord, kung mayroon pa kaming mga nagawang hindi kaaya-aya sa mga nagdaang mga oras, Lord God. Patawad, Panginoong Diyos, kung may bahid pang kasalanan ng aming mga puso, Lord God. Pakalinisin mo ito, Panginoong Diyos, upang kami ay karapat-dapat na lumapit sa iyong trono, Panginoon. Lord God, salamat, Lord, sa buong maghapon na ilalagaan mo kami. Ginabayan mo kami, Lord God, at pinoprovide mo ang aming mga pangailangan, Panginoong Diyos. Lord God, hinihiling namin, Lord God, na maghari ka sa aming kaligitnaan, Panginoong Diyos, na Ikaw lang, Lord, ang maitataas. Tulungan mo kami, Lord God, na manalangin na ayon sa iyong kalooban, Panginoong Diyos. Hinihiling din namin, Panginoong Diyos, na patuloy kang kumilos sa aming kaligitnaan. Kung mayroon mang nangailangan ng healing, Panginoong Diyos, pagalingin mo, Lord, sa pangalan ni Jesus, dahil Ikaw ang aming Jehovah Rapha, Panginoong Diyos. Hallelujah, Panginoong Diyos, sa gagamitin mo sa oras na ito ang aming pastor, Panginoong Diyos. Tulungan mo siya, Lord God. Bigyan mo siya ng karagdagang karunungan, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos. Itago mo sa iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos, na Ikaw lang aming makikita, Panginoon. Tulungan mo kami rin po, Lord God, na makinig sa iyong mga salita na aming isa puso't isipan, Lord God, at tulungan mo kami, Lord God, ng aming isa pamuhay ang mga salita mo, Lord God. Hindi po namin kaya, Lord, kung wala ang tulong mo. Hindi po namin kaya, Lord, kung kalakasan lang namin, Lord God. Ikaw ang aming kailangan, Lord God. Ikaw ang aming tanggulan, Panginoong Diyos. Kaya, Lord God, tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa bawat naming lakad. Bawat araw, Panginoong Diyos. Sa aming gagawin sa oras na ito, Lord God, Ikaw manguna. Ikaw maghari sa aming kaligitnaan, Panginoong Diyos. Pati yung mga nanonood sa live stream, Panginoong Diyos. Hipuin mo rin sila, Lord. Convict mo sila, Panginoong Diyos. Lord God, Ikaw po ang nakakaalam, Lord God, sa aming mga kapatiran na wala dito, Lord God. Ikaw po ang nakaalam ko ano ang mga rason, Panginoong Diyos. Tulungan mo rin sila, Lord God. Kung may nangalangan ng healing, Lord God, tulungan mo rin sila, Lord God. Pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord God. Tulungan mo kami, Lord, na lumago pa sa aming pananampalataya, Panginoong Diyos, na tumaas pa ang antas ng aming pananampalataya, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagtugon ng aming mga panalangin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good evening po sa bawat isa sa atin.
Uli, andito po tayo sa lugar na ito at sa mga kasama po namin online na tayo po ay sama-samang manalangin sa gabing ito sa ating Panginoong Diyos. Open your Bible in the book of Luke chapter 18, verse 1 to 8. Pakipagbukas po kayo sa akin in the book of Luke chapter 18, verse 1 to 8. Ganito po ang pagkasabi. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda na lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumating sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanya ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Pagpalain ng salita ng ating Panginoon. Dito po makita po natin mga kapatid, yung patungkol sa pananalangin na sinabi ng ating Panginoong Hesus na nagbigay siya ng isang talinhaga na may isang hukom na wala siyang ginagalang na tao at hindi siya takot sa ating Panginoon. Pero po kung nabasa natin, napakinggan po natin yung kwentong ito, na nakita po natin na itong hukom na ito ay pinagbigyan niya yung babae. Bakit? Dahil lagi-laging pumupunta itong babaeng ito. Kaya sabi niya, baka mainis pa ako. Makita po natin dito na sinabi ng ating Panginoong Hesus, yung patungkol sa panalangin, na tignan ninyo, itong hukom na itong na masama, ibinigay niya yung gusto ng babaeng ito, yung babae. Kaya nga sinabi niya dito na ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang? Ngayon, ipagkakait ba ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na nalalangin araw-gabi? Makita po natin dito na sinabi ng ating Panginoong Hesus na sila kayo paghihintayin niya ng matagal. Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ibig sabihin nito na paano pa kaya ang ating Panginoon na siyang ating ama na tayo yung kanyang anak ay bibigay niya yung ating mga hinihingi. So kaya tingnan po natin dito mga kapatid na ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong nananalangin. Ano nga ba ang magagawa ng panalangin sa taong nananalangin? Sa mga taong dumudulog sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ano ba yung kapangyarihan ng panalangin? Na kapag ang tao ay nanalangin, anong magagawa niya sa isang tao? Una po na makita po natin na prayer is a sin killer. Naniniwala ba kayo doon? Na ang panalangin ay sin killer? Ay isang mamamatay ng kasalanan, sa kasalanan. Kasi nga po, bakit nga ba sinabi dito na sinabi ko na sin killer kapag ang panalangin? Kasi ang isang taong nanalangin sa ating Panginoong Diyos na humingi siya ng tulong kagaya yung kung babasahin natin na book of Matthew chapter 6, yung itinuro ng ating Panginoong Hesus na panalangin, anong sinabi niya doon? Ilayo mo kami sa tukso at sa gawa ng masama.
Kapag isang taong nanalangin, ang isang mananampalataya, isang hinirang ng Diyos na nanalangin ng paghingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos, yung papatayin niya o yung kasalanan. Una, tignan po natin. Ano nga ba yung nagagawa ng kasalanan sa atin? Sisirain niya yung buhay spiritual natin. Kapag isang tao ay makasalanan, nagkasala o makasalanan, sisirain niya yung spiritual na buhay natin, yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Ito yung maging hadlang na sa paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. At hindi lang yan, maraming mga sisirain yan sa ating mga buhay yung kasalanan, kaya yung isip natin, yung mental po natin, sisirain din niya. Kaya nga po, sin killer, sinabi niya dito, kahit na tayo po, tingnan mo natin, para hindi ko sinasabing kapag nanalangin tayo, hindi na tayo magkakasala. Ang sinasabi ko dito na mapre-prevent natin yung kasalanan dahil hihingin natin sa Diyos na tayo po'y Kanyang tutulungan pagdating ng tukso. Kasi nga po yung kasalanan ay tutuksoin tayo ng dyablo para tayo ay magkasala. Itetempt tayo ng dyablo para tayo ay magkasala. Kaya nga, sabi natin, sin killer dahil hindi natin magawa yung kasalanan na gustong ipagawa sa atin ng dyablo. Di ba? Sabi ko nga in the book of Matthew chapter 6 na ilayo mo kami sa tukso. Di ba? Ibig sabihin, hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos na tayo po ay Kanyang tulungan sa panahon na tayo po ay nasa tukso, tayo po ay nasa gagawa pa lamang ng kasalanan. Kaya kasi nga po, kapag tayo po ay nanalangin sa ating Panginoon, tayo po ay hihingi ng tulong na para hindi natin magawa yung mga kasalanan na gustong gawin ng ating mga yung pita ng laman po natin. At punta naman po tayo sa kapag tayo nakagawa natin ng kasalanan, anong gagawin natin? 'Di ba? Prayer pa rin para mapatawad ang ating kasalanan. In the book of 1 John 1:9, 'di ba? Hingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos at ang Diyos ang siyang forgive o magpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, una sinabi ko dito, ang gagawin ng panalangin sa ating mga buhay ng hinirang niya ay kanyang prayer is a sin killer. No. Kaya nga ang isang taong nanalangin ay hindi siya agad matutukso. Ganon po yun. Dahil siya ay humihingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos upang hindi matukso sa ginagawa ng dyablo sa kanyang buhay. No. Kaya nga, kapag isang taang Kristiyano, isang mananampalataya na hindi nanalangin, madaling matukso, madaling magkasala. No. Madaling magkasala ang isang taong hindi nanalangin. Kaya napakahalaga po na tayo po'y manalangin sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa, prayer is a problem solver. Naniniwala ba kayo doon? Na ang prayer is a problem solver? Dahil malaki ang nagagawa ng panalangin sa atin. Bakit? Dahil sinabi niya dito, ang panalangin ay hindi niya papalitan yung bagay, kundi papalitan niya yung perspective po natin, yung isip natin doon sa pagdating ng pagsubok. Kasi ang isang tao, pag dumating yung pagsubok, ito na naman yung pagsubok, papahirapan na naman ako. Ito na naman yung pagsubok na para ang laki-laki ng kasalanan ko, bakit ko ako sinusubok ng ganito? Di ba ganang mga ikaisipan ng tao, yung pag may pagsubok na, parang makasalanan na sila na tao. Pag may pagsubok na, ay yung parang binagsakan na sila.
Kasi tayo po, nanalangin sa ating papalitan ng Diyos yung kaisipan natin patungkol sa pagsubok. Na kasi ipapalitan niyan ang pagsubok ay isang pagpapala din sa atin. No, may pagsubok ako, thank you. Bakit? In the book of James, di ba, sinabi niya na magpasalamat kayo pag may dumarating na pagsubok sa inyo. Dahil dyan mapapatatag ang ating pananampalataya, mapapatatag ang iyong pananampalataya. Ipapalitan niya papalitan ng Diyos yung kaisipan natin patungkol sa pagsubok. At sinabi niya dito na ang panalangin, prayer always changes things, but it also changes people. Hindi lamang niya papalitan hindi lang niya babaguhin yung sitwasyon po natin at yung mga bagay, kundi papalitin din niya yung mga taong nakapaligid sa atin o yung mga tao. Di ba? Kapag yung tao ang problema mo, pwede mo siyang ipanalangin. Di ba? Dahil nagkakaroon ka ng problema dahil sa tao, pwede mo siyang ipanalangin. Kaya nga laging kinikwento ni pastor na ang tao, yung muka ay hindi napapalitan, hindi nababago. Sa dito ko natin Ilocano, tiro pa, yung mukha ay hindi daw napapalitan. Pero sa panalangin, kundi yung ugali. Yung ugali, di ba? O yung itsura hindi mapapalitan, pero yung ugali napapalitan sa pamagitan ng panalangin, di ba? Kaya nga po, kahit hindi lang yung mga bagay napapalitan sa atin, kundi kahit yung tao na siyang nagiging problema natin. Yung mga nanay, kapag sakit nila sa ulo yung kanilang anak, panalangin nila, di ba? Yung mga may asawa, kung problema niyo yung mga asawa, ipanalangin ninyo. Kung problema niyo yung asawa ninyo, yung sitwasyon ninyo, yung pag-aral ninyo, sa pamagitan ng panalangin, masusolve yan. Maayos yan. Di ba nakita natin yung kahalagan ng panalangin? Yeah. At pangatlo, last, prayer is an anxiety healer. Gagamutin niya yung mga anxiety, anong Tagalog nun? Pagkabalisa natin, yung kalungkutan natin. In the book of Philippians chapter 4, di ba? Na kapag manalangin tayo ng may pasasalamat, makita po natin yan, na sa panalangin, sa pagdulog natin sa harapan ng ating Panginoon, sa mga problemang kinakaharap natin, sa mga kalungkutan natin, sa pighati natin, sa panahon na tayo po'y bagsak na, ang Diyos ang siyang tutulong sa atin. Siya ang magagamot sa ating mga puso, na siyang nagpapahirap sa atin. Yung mga stress po natin, dahil sa mga pagsubok na siyang kinakaharap po natin, dahil sa mga pangyayari sa ating mga buhay, dahil sa mga negatibong nangyayari sa atin, na siyang pinag-uwarihan po natin, di ba? Ang Diyos ang siyang magbibigay ng kapayapaan sa ating mga pusipan. Dahil yan sa panalangin. Sa gabing ito po yung gusto kong iparating sa bawat isa sa atin. Kapag ikaw ay laging nanalangin sa ating Panginoong Diyos, malaki ang gagawin niya sa buhay mo. Malaki ang gagawin niya sa sitwasyon mo. Malaki ang gagawin niya sa mga taong ipinanalangin mo. Una po, makita po natin na kapangyarihan ng panalangin sa atin. Prayer is a sin killer. Prayer is a problem solver. Prayer is an anxiety healer. Kaya nga sabi mo sa iyong katabi, kapatid, lagi kang manalangin. Lagi tayong manalangin.
gawin nating tawag na ito, habit. Part of lifestyle po natin, habit yung panalangin po natin. Kasi kapag nagaging habit mo, pag hindi mo nagawa, parang hindi kumpleto. Di ba? Hindi kumpleto yung araw mo pag di mo nagawa. At talagang ginagawan mo ng paraan para gawin mo yon. Kapag naging habit natin ito, naging lifestyle po natin ito, makita po natin, ito ang nagawa ng panalangin sa akin. Ito na yung ginagawa ng Diyos sa akin dahil sa aking pananalangin. Yung mga daing natin, yung mga gusto nating sabihin sa ating Panginoon, sa ating mga gusto, makita po natin in the book of Luke chapter 18. Dahil sa babaeng pinilit niya yung hukom na tulungan siya, napilitan ng hukom na siya ay tulungan. Sinabi ng Diyos, sinabi ng ating Panginoong Hesus, ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumadaing sa kanya araw-gabi? Sila kanyang paghihintayin ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Makita po natin, yung sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, ibibigay niya yung mga gusto natin. Dahil sa ating pagdulog araw-araw sa ating Panginoon Diyos, dahil sa ating panalangin lagi sa ating Panginoon. Ngayong gabi, ito po yung paalala sa bawat sa atin. The power of prayer sa mga taong nanalangin sa Kanya. Ulit, ano yung una? Prayer is a sin killer, problem solver, anxiety healer. Yun po yung salita ng ating Panginoon. Dadako po tayo sa ating pananalangin.
natin. Sino po? Kay Ian. Healing din kay Sister Des, Auntie Des. Yan, kay Gerald, Knowledge and Wisdom, at sa mga mag-exam din, nakasama niya. Healing din kay Brother Abraham. Sa medical ni Brother Nathaniel. Sino pa po? Ayan, kung wala na, ibigay muna natin ang ating handog sa ating Panginoong Diyos bilang pasalamat po natin. At ibigay natin ito ng buong puso sa harapan ng ating Panginoon. Awitin natin yung awiting magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa dakilas sa oras pong ito, Panginoon, muli, sama-sama kaming dudulog sa iyong harapan, sama-sama kaming manalangin sa iyo, Panginoong Diyos, at itataas po namin yung mga taong nangangailangan po ng aming panalangin, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, itinataas po namin ang mga nangangailangan ng kagalingan, Panginoong Diyos. Si Brother Ian, Panginoon, si Uncle Abraham, Panginoong Diyos, Sister Daisy, Sister Dalisay, Panginoon, o sino man, Panginoong Diyos, na nandirito sa mga nanonood online, Panginoong Diyos, na may karamdaman. Ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sila po yung pagalingin. Hipuin mo po ang kanilang mga pisikal na katawan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, winawasak po namin ang gawan ng dyablo sa kanilang mga pisikal na katawan. At alam po namin, Panginoon, na maririnyo muli ang kanilang kalakasan dahil ikaw magbibigay ng kalakasan at kagalingan sa kanila, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na sila po yung patuloy na tulungan, palakasin at pagalingin, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa kagalingan na yung ipagkakalob sa kanila. At tinatas din po namin si Brother Nathaniel sa iyong harapan, Panginoon. Siya po ay magpapamedical, Panginoong Diyos. Ang dalangin po namin sa kanyang physical din na katawan. Lord, ikaw pong patuloy na mangalaga sa kanya, maging physically fit po siya sa kanyang medical, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na itong anak mong ito ay patuloy mong tutulungan at patuloy, Panginoong Diyos, na alagaan at patuloy, Panginoon, na ibibigay ang dinidesign ng kanyang puso, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain si Brother Nathaniel, sa Brother Nathaniel, Panginoon, at sa kanyang physical na katawan, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Patuloy mong pagpalain at patuloy mo siyang tulungan. At tinatas din po namin, Panginoon, ang mga nangailangan ng karunungan at katalinuhan. Itinatas po namin si Brother Gerald sa iyong harapan at ang kanyang mga kasama na mag-i-exam, Panginoong Diyos. At patuloy, ang dalangin po namin na patuloy mo silang tulungan, patuloy na bigyan ng karunungan at katalino sa kanilang pag-i-exam, Panginoong Diyos, at patuloy mong ipagkalob sa kanila ang mataas na grado, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, alam po namin na si Brother Gerald at kanyang kasama, Panginoong Diyos, ay yung bibigyan ng karunungan at katalinuhan na nagbumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras pong ito, may mga kanya-kanya kaming panalangin sa iyo. May kanya-kanya kaming mga dinidesire, Panginoong Diyos, na sabi po namin kanina sa iyong harapan, Panginoong Diyos, bawat isa ay nanalangin sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na sa aming pagdulog sa iyo ay hindi po sayang. Sa aming pagdulog sa iyo, Panginoong Diyos, ay pinapakinggan mo po ang bawat panalangin po namin. Alam po namin na sa madaling panahon, ang aming mga panalangin sa iyo ay patuloy mong ibibigay sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Itinatas din po namin, Panginoon, ang aming iglesia na siyang pinagkakatipunan po namin. Ang dalangin po namin ay provide mo po ang pangailangan ng aming simbahan na ito upang mas
may saayos po namin, mas maganda, Panginoong Diyos, ang aming pinagkakatipunan. May mga projects pa po kami, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang mag-provide dahil ito po ay bahay sambahan, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na pagpapalain mo po ang bawat miyembro ng iglesyang ito, Panginoong Diyos, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Diyos, upang may provide ang pangailangan ng aming simbahan, Panginoon. Ang dalangin din po namin na sa bawat pumupunta rito, Panginoong Diyos, para sumamba. Ang bawat anak mo sa lugar na ito ay patuloy mong pagpalain ang lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Physically, Panginoong Diyos, materially, financially, mentally, Panginoong Diyos, patuloy mong pagpalain, lalong-lalo po ang aming spiritual na buhay. Patuloy, Panginoong Diyos, na i-remind mo po sa amin kung ano ang dapat po namin gawin upang lumago kami, Panginoon. At tulungan mo po kami na gawin po namin yung mga bagay na gusto mo upang lumago kami sa aming spiritual na buhay, Panginoong Diyos, upang mas mapatatag, mas mapatibay ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Pangalagaan mo po ang pananampalataya ng bawat isa, anuman, Panginoong Diyos, yung atake ng diablo sa amin. Tulungan mo po kami upang mapagtagumpayan po namin ito. Anuman, Panginoong Diyos, yung gagawin ng diablo sa amin upang bumagsak kami, Panginoong Diyos. Pero alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang patuloy na sasama at mangangalaga sa amin. At alam po namin, Panginoong Diyos, na patuloy kami magtatagumpay at patuloy mo kami pagtatagumpayin, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa bawat anak mo sa lugar na ito. Kahit yung mga wala sa amin, Panginoon Diyos, na sa ibang lugar, na sa ibang bansa na nagtatrabaho, Lord, ang dalangin din po namin sa kanila, Panginoong Diyos, ay patuloy mo din silang tulungan, pagpalain, palakasin. Kahit malayo man sila sa amin, Panginoong Diyos, alam po namin na sila mo yung pangangalagaan at patuloy na protektahan at patuloy mo din papalaguin ang kanilang mga spiritual na buhay, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, at inatas din po namin ang bawat gatherings po namin sa church na ito, sa lugar ng San Miguel, Panginoong Diyos, sa mga outreaches po namin, sa bawat pagkakatipon po namin, Panginoong Diyos, patuloy kang manguna sa aming kalagitnaan, patuloy kang mangusap sa pamagitan ng iyong mga salita, patuloy mong iparanas ang iyong presensya sa bawat isa sa amin. Ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sa bawat pagtitipon po namin sa mga Bible studies, Panginoong Diyos, prayer meeting, Don't Watch, Panginoong Diyos, family devotions, sa mga gatherings ng mga bawat department, Panginoon, sa mga outreaches po namin. Alam po namin, Panginoon Diyos, hanggang sa sa pag-uwi po namin, Panginoon, sa aming mga tahanan, ay patuloy ka po naming mararanasan at wag mo pong hayaan na uuwi ang bawat isa, Panginoon Diyos, sa mga gatherings na iyan na hindi mararanasan ang pagpapala mula sa iyo, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang bawat anak mo na umaattend, Panginoong Diyos, bawat mga ginagamit mo, Panginoon Diyos, ay patuloy mong gamitin sa aming kalagitnaan upang mas ma-encourage ang bawat isa na siyang magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Sa mga ginagamit mo, Panginoon, sa outreaches, Lord, patuloy mo din silang pagpalain, patuloy mo silang tulungan, bigyan ng karunungan at katalinuhan, i-anoint mo po sila, Panginoon Diyos, at sa mga taong daranan po namin sa mga lugar naming mga outreaches, Panginoon, ay makita po nila ang Kristo sa aming mga buhay. At dalangin din po namin, Panginoong Diyos, na sa mga taong umaattend sa mga outreaches po namin, sa mga hindi paligtas, Panginoong Diyos, patuloy kang mangusap sa kanila upang magkaroon sila ng kaligtasan, upang tanggapin po nila ang aming Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, salamat po, Panginoon. At sa mga leaders po namin, Panginoon, sa pinapangunahan ng aming mga pastors, Panginoon, sa family po ni Pastor Pader, Panginoon, sa ni Pastora Grace, Panginoon. Ang dalangin din po namin, Panginoong Diyos, sa mga pastor po namin ito, ay patuloy mo din silang tulungan, palakasin, pagpalain, i-anoint, Panginoong Diyos, pagalingin sa kanilang makaramdaman, sa kanilang mga dinisar, sa kanilang mga puso, Lord, ibigay mo po sa kanila. At patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang anoint sa kanila, Panginoong Diyos, sa mga paggamit mo sa kanila, Panginoong Diyos, sa mga sa aming church, sa mga outreaches, sa bawat pinupuntahan po nila, Panginoong Diyos.
patuloy mo silang i-anoint at tulungan, Panginoon. At Lord, anuman din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga problema, alam po namin na sila'y magtatagumpay dahil ikaw ang siyang tutulong sa kanila, Panginoon. Sila po yung lingkod. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang magbe-bless sa buhay po nila. At alam po namin, Panginoon, na patuloy silang magtatagumpay dahil patuloy mo silang pagtatagumpayin, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na kami nanalangin sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa kasagutan ng panalangin po namin. Alam po namin, Panginoon, na mayroon ka nang ginagawa sa mga taong itinaas po namin sa iyo, Panginoong Diyos. Mayroon ka nang ginagawa sa bawat buhay po namin, Panginoong Diyos. Kaya buong puso kaming nagpapasalamat na, Panginoon, sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat pagdaing po namin, mayroon kang malaking gagawin sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat sa gabing ito. Salamat sa patuloy mong pagpaparanas ng iyong presensya. Salamat sa kapahingahan ng ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa mga offering din na siyang nalikom, Panginoon. Ang dalangin din po namin na pagpalain mo ito na magagamit po si kilalawak na iyong gawain at ang offering na ito ay sa iyo, Panginoong Diyos, at binibigay po namin ito ng buong puso. At bawat nagbigay, Panginoong Diyos, ay patuloy mong pagpalain, Panginoong, isang bawat isa sa amin na nandito, ay buhos mo po ang pagpapala sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.